So, hello guys, welcome back muli sa ating channel. Today, ang gagawin po natin is Filipino style cheesecake. Alam niyo po, ang marami kasi tayong natitikman na mga cheesecake sa mga coffee shop. Classic cheesecake, American cheesecake, okay? Iba-ibang klase ng cheesecake. So, ito ang gagawin ko is a Filipino style cheesecake, which is may mga grated cheddar cheese sa taas, okay? Pero nilagyan ko siya ng twist, okay? Ito yung ginagamit ko sa yung cinnamon sauce. Yung alam niyo yung mga nilalagay sa cinnamon sauce sa ibabaw. 'Yon ang ilalagay natin, and then grated cheese sa ibabaw. So ang mangyayari niyan is parang cheesy cheesecake, Filipino style. Alright, so panoorin niyo po. Simulan na po natin. So ngayon guys, sisimulan muna natin sa ating base. Okay? Ang gagawin nating base is vanilla cake. Alright? So ito ang ingredients natin. Butter at saka milk, pinagsama ko na po siya rito. So 80 grams ng milk and then 130 grams of butter. So tutunawin po natin siya guys. Pwede naman ng microwave. Pero ito pa kasi ang style ko. Itong style ko. Alright, so nagpapakulo ako ng tubig. Ayan, papakita ko sa inyo, papakulo ako ng tubig. And then, ilalagay ko to sa ibabaw. Alright, so sa ibang style, mayroon ding ginagawa yan sa mga Japanese cookies. Alright, and then hintayin lang po natin yung matunaw. Kuha tayo ng para matunaw siya. And then next is, habang tinutunaw natin to, i-prepare natin yung ating other ingredients, dry ingredients. Set aside lang natin to hanggang matunaw siya. Alright? Kailangan natin. Unang ilalagay natin is egg, 120 grams ng egg. Mga 3 piraso po. 3 piraso yan. Okay, depende sa size po ng itlog yan. And then, caster sugar. Kailangan nating maging fluffy yung itlog natin. Tapos pwede na natin ilagay yung egg.
So ayan na guys, ready na po siya. So kung mapapansin nyo kanina, pabilis to ng pabilis, tapos then pinababagal ko para hindi ho mabigla yung pag ano niya. Minsan bumabagsak po siya pag binigla nating patay. Kasunod po natin ito, pagsasamahin po natin yung mga dry ingredients natin. So ito yung 200 grams na flour. Okay? Vanilla powder, 2 grams. Sama ko na dito. And then, baking powder, 4 grams. Halo ko na siya. And then, dahan-dahan po natin isasalin to sa ano. Dito sa ating itlog. Konti-konti lang. Mix. Dahan-dahan lang guys ang paglalagay ng flour, hindi na natin ilalagay lahat ng biglaan para hindi siya mamuo sa loob. And then, i-preheat ko lang yung oven natin ng 180 degrees Celsius. So, naka-preheat na po yan. Since tunaw na rin po ito, ilalagay na po natin siya dito dahan-dahan. Medyo pantayin lang natin yan. Tapos, lagay natin dito sa oven. So, nakaset po yan ng 180 degrees. Sintayin lang natin siyang maluto, guys. So, guys, habang niluluto natin yung yung ating base. Okay, yung sponge cake natin. Pero ang base na ginamit ko is yung ginagawa kong Japanese soft cake. So ngayon gagawin naman natin tong parang icing niya. So itong icing na gagawin ko is ito yung nilalagay sa cinnamon sauce, guys. So pwede nyo rin gamitin to pag gagawa kayo ng cinnamon. Okay, first of all, butter. And then kailangan natin siyang i-creamy.
Okay, isunod nating ilagay ang cream cheese. Icing sugar. So icing sugar natin guys, 150 grams. Remember, butter 100 grams. Cream cheese 150, icing sugar 150 grams. So unti-unti natin ilagay ang icing sugar. Then mix ulit. So ayan na guys, ready na siya. Ilagay natin to ngayon sa piping bag. Sasali natin sa piping bag. Okay, nasa piping bag na siya. So itabi natin to sa chiller. So yun guys, after ilang minuto, luto na po ang ating base. Okay? So hindi niyo kailangan tong gawing parang sobrang brown yung ibabaw dahil tatanggalin naman natin yan maya-maya lang. So palamigin lang natin siya. Palamigin natin siya ng mga isang oras and then lalagyan na natin ng mga toppings. Yan, okay na siya. So lagyan natin siya ng cheese sa ibabaw.